Habang karamihan sa mga tao sa eroplano ay nagtitiis sa masikip na upuan at mahabang biyahe, may ibang pasahero naman na naliligo, natutulog sa totoong kama at kumakain ng 5-star meals habang nasa himpapawid. At ang mas nakakagulat pa, may mga commercial airplane na rin ngayon na may mga private rooms, may sariling shower, may double bed at may personal butler pa sa loob ng aircraft. Nakakagulat man pero yan ang totoo. May mga mayayamang pasahero na handang gumastos para sa comfortability. Kaya naman may mga airlines din na gumastos ng bilyong dolyar para gawing parang luxury hotel ang loob ng kanilang eroplano. Pero ganun pa man, bagamat napakamahal sumakay sa mga ganitong eroplano ay okay lang yan. Dahil sa video na ito ay ipapakita ko naman sa iyo ang loob ng mga eroplanong yan at isasama ko na rin kung anong buhay ng mga pasahero kapag sumasakay sila sa mga ganitong klaseng eroplano. Mula sa private suites ng Singapore Airlines at Emirates hanggang sa flying apartment ng Etihad Airways. Pero bago natin simulan ng talakayan ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Number 10, the residence ng Etihad Airways. Hindi lang ito simpleng first class seat. Isa talaga itong maliit na private apartment sa loob ng Airbus A380. Matatagpuan ito sa harapang bahagi ng upper deck ng eroplano. At pagpasok mo pa lang, parang hindi mo mararamdaman na nasa airplane ka. May sarili itong living room, may leather sofa, may malaking television, at hiwalay pa mismo ang bedroom. Hindi foldable seat ang higaan dito. Totoong double bed talaga. May sarili ding pinto ang buong suite para walang ibang tao ang makakita sa loob. Ayon sa airline, may kasama pang personal butler ang bawat pasahero. At ang mga butler na ito ay specially trained pa sa kilalang Savoy Hotel sa London. Habang ang ibang tao ay naghihintay ng libreng tubig sa economy class, dito naman ay may tao kang pwedeng utusan para ihanda ang kama mo, mag-serve ng pagkain kahit anong oras, o ihanda pa mismo ang shower room. Oo, may shower. May mga eroplano ngayon na may totoong shower sa loob. At ayon sa mga ulat, may mga biyahe ng The Residence na umaabot ng mahigit $20,000 depende sa ruta at season. Kasama pa minsan dito ang private chauffeur papunta sa airport, sariling check-in area at personal escort hanggang makapasok sa aircraft. Sa sobrang level ng luxury nito, maraming aviation experts ang nagsasabing ito na ang pinakamalapit para sa isang flying hotel room. At sa ngayon, halos wala pang commercial airline na kayang pantayan ng setup na ito. Number 9, Emirates First Class. Kung may airline na naging simbolo ng luxury air travel sa buong mundo, isa na doon ng Emirates. Lalo na ang kanilang first class cabin sa Airbus A380. Oo, parehas sila ng number 10 na Airbus A380 rin. Sa mga hindi kasi nakakaalam, ang Airbus A380 kasi ay isa sa pinakamalaking passenger aircraft sa mundo. Babalik tayo. Sa loob ng aircraft na ito, bawat pasahero ay may sariling enclosed suite. May sliding door para sa privacy, may minibar, may malaking entertainment screen, at ang upuan ay pwedeng maging fully flat bed para kang natutulog sa totoong kwarto. Ang design ng cabin ay punong-puno ng cream leather, wood finish, at gold accents na talagang nagpapakitang pangmayaman ang buong experience. Pero ang pinakatumatak talaga sa maraming tao ay ang onboard lounge at showers pa. Sa likod ng upper deck, may sariling bar area kung saan pwedeng tumambay ang first class at business class passengers. May bartender, may cocktails, may snacks at pwede kang tumayo at mag-relax habang nasa gitna ka ng himpapawid. Parang maliit na luxury bar na inilagay sa loob ng eroplano. Pero mas matindi pa doon ang shower room nila. Ayon sa Emirates, sila ang isa sa mga unang airline sa mundo na naglagay ng full shower spa sa isang commercial aircraft. 2 shower suite ang nasa harapang bahagi ng eroplano. At eksklusibo lang ito para sa first class passengers. May heated floor, may malaking salamin, at may running hot water habang nasa halos 40,000 feet ang taas ng eroplano. Isipin mo yun, naliligo ka habang lumilipad. At dahil sobrang komplikado ng engineering nito, napakahirap gawin ng sistemang ito sa loob ng aircraft. Kailangan kontrolado ang tubig, kailangan stable ang pressure system, at bawat dagdag na kagamitan sa eroplano ay may epekto sa bigat at fuel consumption nito. Kaya hindi basta-basta nakakagawa ng ganitong klase ng luxury ang mga airline. Pero ginagawa nila ito dahil napakalaki ng perang umiikot sa ultra-luxury travel. May mga pasahero kasi na handang gumastos ng napakalaking halaga para lang maging sobrang komportable sa mahabang flight. At sa mundo ng aviation ngayon, hindi na lang paramihan ng pasahero ang labanan. Paramihan na rin ng pinakamarangyang experience sa himpapawid. Number 8, Suite Class ng Singapore Airlines.
May mga airline na sinusubukang gawing komportable ang biyahe. Pero ang Singapore Airlines parang ibang level na talaga ang target. Sa kanilang Airbus A380, hindi nila simpleng first class ang tawag sa pinakamahal nilang cabin. Ang tawag nila rito ay suites. At may dahilan kung bakit. Dahil pagpasok mo rito, hindi ito mukhang airplane seat. Parang private room talaga. May sliding door. May matataas na pader para halos wala kang makita na ibang pasahero. At imbes na isang upuan na nagiging kama, hiwalay talaga ang armchair at higaan. May totoong bed na lumalabas mula sa gilid ng suite. May personal wardrobe. May touchscreen controls para sa ilaw, entertainment system at window blinds. At ayon sa airline, ang bagong version ng suites na inilabas nila noong 2017 ay isa sa pinaka-advanced na luxury cabin sa buong aviation industry. Ang higaan ay may branded linens at pillows. May mamahaling skincare at perfume products sa amenity kit. At ang pagkain ay ginagawa kasama ang international chefs para masigurong parang fine dining restaurant ang dating ng meal service. Pero ang pinakakakaibang feature dito ay para sa mga couple. Sa gitnang bahagi ng cabin, may dalawang magkatabing suites na pwedeng pagsamahin. Sa isang pindot lang, bumababa ang divider sa pagitan nila. At ang dalawang magkahiwalay na kama ay nagiging isang full-size double bed. Sa madaling salita, pwedeng matulog ang mag-asawa o mag-partner sa isang totoong kama habang nasa gitna ng himpapawid. At ayon sa maraming aviation analysts, isa ito sa pinaka-unique na feature na ginawa ng isang commercial airline. Dahil dati private jet lang ang may ganitong klaseng setup. Pero ngayon pwede mo na itong maranasan sa regular scheduled flight basta kaya mong bayaran ng ticket. At ayon sa mga ulat, may mga biyahe ng suite class na umaabot ng $8,000 hanggang $15,000 bawat tao depende sa ruta. Pero para sa mga ultra-rich passengers, hindi lang simpleng transportasyon ang binabayaran nila. Binabayaran nila ang privacy, tahimik, at experience na halos imposible mong maranasan sa ordinaryong flight. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit madalas nakabilang ang Singapore Airlines sa mga airline na may pinakamataas na rating sa buong mundo. Number 7, Q-Suite Business Class ng Qatar Airways. Ito ang airline seat na nagpabago sa tingin ng buong aviation industry sa business class. Dahil dati, malaking agwat talaga ang first class at business class. Pero nang ilabas ng Qatar Airways ang Q-Suite noong 2017, maraming tao ang nagsimulang magtanong, kailangan pa ba talaga ng first class? Dahil sa totoo lang, sobrang luxurious na ng Q-Suite kahit business class lang ito. Bawat passenger ay may sariling private suite na may sliding door, may fully flat bed, may malaking storage area, may dining table at sapat ang space para hindi mo maramdamang dikit-dikit kayo sa loob ng eroplano. Pero ang pinakamatinding feature nito ay ang gitnang bahagi ng cabin. May 4 na seats doon na pwedeng gawing parang private dining room. Pwedeng ibaba ang mga divider sa pagitan ng 4 na seats. At kapag ginawa iyon, parang may sarili kayong mini restaurant sa loob ng aircraft. Pwedeng mag-dinner ang magkakaibigan o pamilya habang magkakaharap sa gitna ng flight. At halos walang ibang airline noon ang may ganitong setup sa business class. Dahil dito, maraming airline ang napilitang mag-upgrade ng sarili nilang business class products. Kasi napansin nila na may mga pasaherong lumilipat na sa Qatar Airways dahil mas sulit daw ang experience. Ayon sa aviation industry reports, nanalo rin ang Q-Suite ng iba't ibang international awards matapos itong ilabas. At hanggang ngayon marami pa ring airline ang sinusubukang habulin ang level ng comfort at privacy na ipinakita ng Qatar Airways. Ang pagkain dito ay halos first class level din. May multi-course meals, may mamahaling wine at champagne, at maingat din ang service ng cabin crew. Pero ang pinakamahalagang nagawa ng Q-Suite ay ito. Pinatunayan nito na hindi kailangan ng sobrang mahal na first class ticket para makaranas ng world-class luxury sa eroplano. At dahil doon tuluyang nagbago ang competition sa premium air travel industry. Number 6, La Première ng Air France. Kung ang ibang airline ay gustong magmukhang futuristic o high-tech, iba naman ang approach ng Air France. Dito parang ang goal nila ay ipadama sa pasahero na nasa isang mamahaling hotel sa Paris habang nasa loob ng eroplano. At yun mismo ang concept ng La Première. Ito ang pinaka-exclusive na cabin ng Air France. At sa ilang Boeing 777 aircraft nila, 4 lang ang suites sa buong first class section. Ibig sabihin, sobrang konti lang talaga ng tao sa cabin. Hindi hard walls ang gamit nila para paghiwalayin ng bawat suite, kurtina. At ayon mismo sa airline, sadya raw iyon para mas malambot at mas tahimik ang pakiramdam sa loob. Mas parang private room kaysa enclosed box. Pag upo pa lang ng passenger, tawag agad sa kanila ay gamit ang pangalan nila.
May sariling pajamas, may sleepers, at habang tumatagal ang flight, unti-unting binabago ang ilaw sa cabin depende sa oras ng bansang pupuntahan ninyo. Kapag sleeping hours na sa destination, didilim din ang cabin para mas madaling makatulog ang katawan. Paglapit naman sa landing, unti-unting liliwanag ulit. Parang ina-adjust nila ang katawan mo bago pa kayo makarating. Pero ang pinakasikat talaga sa La Première ay ang pagkain. Dahil sa France, malaking bahagi ng culture nila ang fine dining at luxury hospitality. Kaya ayon sa airline, nakikipag-partner sila sa Michelin star chefs para gumawa ng kanilang in-flight menus. Hindi ito simpleng airplane food. Parang fine dining restaurant talaga. Course by course ang serving. May hiwalay na bread, may wine pairing, at may iba't ibang French cheese na sineserve gamit paminsan ng rolling cart gaya sa mga high-end restaurants sa Paris. Pati champagne nila ay mula sa mga kilalang luxury brands. At bago pa magsimula ang flight, may access na agad ang first-class passengers sa La Première Lounge sa Paris Charles de Gaulle Airport. At ayon sa mga travel reviews, parang private members club ang klase nito kaysa airport lounge. May restaurant, may spa, may private rooms, tahimik, at sobrang layo sa normal na airport experience na alam ng karamihan. Kaya para sa Air France, hindi lang basta biyahe ang binabayaran ng passenger. Binabayaran nila ang buong atmosphere mula airport hanggang landing. Number 5, the suite first class ng All Nippon Airways o ANA. Kung may airline na kilala sa sobrang linis, tahimik at maayos na service, isa na doon ang ANA ng Japan. At makikita yon sa kanilang first class product na tinatawag na the suite. Hindi ito flashy, walang sobrang gold design, walang sobrang ilaw. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit maraming tao ang humahanga rito. Dahil ang luxury dito ay hindi tungkol sa pagpapakita. Tungkol ito sa comfort at katahimikan. Sa loob ng suite, may sliding door para maging private ang space mo. May malaking upuan na nagiging fully flat bed. May hiwalay na maliit na chair at dining table. At ang buong design ay parang modern Japanese hotel room. Simple, tahimik tingnan, pero sobrang premium ng pakiramdam. Dark wood finishes, clean lines, at walang magulong design. Pati ang pagkain nila ay ibang klase rin. May option na western meals, pero ang pinakakilala rito ay ang traditional Japanese dining experience. Kasama rito ang iba't ibang maliliit na dishes na maingat ang presentation. Seasonal sashimi, wagyu beef, steamed rice, at iba pang Japanese dishes na ayon sa maraming travel analysts ay isa sa pinakamagandang in-flight dining experiences sa buong aviation industry. At sa Japan may concept sila na tinatawag na omotenashi. Ibig sabihin nito ay hospitality na kusang ginagawa mula sa puso ng hindi hinihintay na humingi muna ng tulong ang guest. At yun mismo ang style ng service sa ANA. Tahimik ang crew, hindi istorbo. Pero parang alam agad nila ang kailangan mo bago ka pa magsalita. Pati maliit na detalye pinag-iisipan nila. Mula sa pajamas na gawa sa malambot na Japanese cotton hanggang sa bedding at headphones na ginagamit sa cabin. At bago pa ang flight, may access din ng passengers sa ANA Suite Lounge sa Tokyo Haneda Airport. May fresh ramen, may soba noodles, may shake bar, at made-to-order meals imbes na simpleng buffet lang. Sa madaling salita, ang ANA ay hindi sinusubukang maging pinaka-flashy airline sa mundo. Ang goal nila ay gawing tahimik, komportable at walang stress ang buong biyahe. At para sa maraming frequent flyers, yun daw ang tunay na luxury. Number 4, first class ng Cathay Pacific. Habang ang ibang airline ay nagpapasikat gamit ang gold interiors, mamahaling ilaw at sobrang daming features, iba naman ang philosophy ng Cathay Pacific. Para sa kanila, hindi kailangan maging flashy ang luxury. Hindi mo kailangan ng sobrang daming gimmick para maramdaman na premium ang biyahe. Minsan sapat na ang tahimik na cabin, malaking personal space, magandang higaan at maayos na service. At yun mismo ang dahilan kung bakit sobrang hinahangaan ng maraming frequent flyers ang first class ng Cathay Pacific. Sa loob ng Boeing 777 aircraft nila, 6 lang ang first class suites. Malalaki ang pagitan ng bawat isa kaya hindi masikip ang pakiramdam. May malawak na armchair na nagiging fully flat bed. May malaking entertainment screen. At simple lang ang design ng buong cabin. Dark colors, metal finishes, tahimik tingnan, walang sobrang dekorasyon. Pero doon lumalabas ang elegance ng setup nila. Parang modern luxury hotel sa Hong Kong. Hindi ito yung klase ng luxury na gusto kang pasikatin sa social media. Ito yung luxury na gusto ka lang patahimikin at pakalmahin habang nasa biyahe. At yun din ang style ng kanilang service. Hindi sila sobrang maingay o sobra sa pakikipag-usap. Pero napaka-attentive ng cabin crew. Napapansin agad nila kapag ubos na ang inumin mo.
Naalala nila kung anong klasing tubig o drink ang gusto mo matapos mo lang sabihin isang beses. At marunong silang makaramdam kung gusto mong makipagkwentuhan o gusto mo lang mapag-isa. Pati ang pag-convert ng seat papuntang bed ay maingat nilang ginagawa. Kapag nasa restroom ang passenger, sa kanila aayusin ang higaan. Pagbalik mo, nakaayos na ang kama, nakahanda na ang duvet. Mahina na ang ilaw sa cabin at hindi mo man lang nakita ang proseso. Simple lang pero sobrang premium ang datingan. Pati pagkain nila ay kilala rin sa aviation industry. Nakikipag-partner sila sa mga respected restaurants at chefs para pagsamahin ng Asian at Western flavors sa menu. At ayon sa maraming travel reviews, ang dim sum na sineserve sa ilang flights mula Hong Kong ay isa sa pinakamasarap na airline meals sa buong mundo. Hindi nila sinusubukang magpasikat, hindi nila kailangang gawin iyon. Dahil para sa Cathay Pacific, ang tunay na luxury ay space, katahimikan at comfort. Number 3, first class at private terminal ng Lufthansa. Maraming airline ang may luxury seats, pero ang Lufthansa ibang bagay ang ginawa nila. Imbes na cabin lang ang pagandahin, pati airport experience mismo ay binago nila. Sa Frankfurt Airport sa Germany, gumawa ang Lufthansa ng sarili nilang hiwalay na first class terminal. At hindi ito simpleng lounge. Totoong sariling building talaga ito para lang sa first class passengers. Ibig sabihin, may mga pasahero ng Lufthansa na hindi na kailangang makisabay sa normal na airport crowd. Pagdating mo sa terminal, may personal assistant agad na sasalubong sa'yo. Sila na ang bahala sa check-in at luggage. At pagkatapos noon, pwede ka nang mag-relax sa loob ng building habang hinihintay ang flight. May restaurant, may bar, may private rooms. At ayon sa mga aviation reviews, sobrang tahimik at exclusive ng atmosphere sa loob. Pati immigration at security checks, doon na rin ginagawa. Kaya hindi mo na kailangang pumila kasama ng daan-daang tao sa main airport terminal. At kapag ready na ang flight mo, dito lalo nagiging kakaiba ang experience. Sa halip na maglakad sa crowded boarding gate, may luxury car na susundo sa'yo. Minsan Porsche, minsan Mercedes. Pagkatapos, yahatid ka mismo sa aircraft gamit ang sasakyan habang dumadaan sa airport tarmac. Parang eksena sa pelikula. Habang ang ibang pasahero ay nakapila sa boarding gate, ikaw naman ay bumababa direkta sa tabi ng eroplano. At ayon sa Travel Industry Awards, isa ito sa pinakamataas na rated first class ground experiences sa buong mundo. Dahil para sa Lufthansa, hindi nagsisimula ang luxury pag-upo mo sa eroplano. Nagsisimula ito mula pa lang sa pagdating mo sa airport. At yun ang dahilan kung bakit may mga travelers na sadyang pinipiling dumaan sa Frankfurt kahit hindi iyon ang pinakamabilis na route. Dahil gusto nilang maranasan ang buong first class terminal experience ng Lufthansa. Number 2, JAL Sky Suite First Class ng Japan Airlines. May mga airline na ipinapakita agad ang luxury sa ilaw, gold design at malalaking features, pero ang Japan Airlines ibang klase. Mas tahimik, mas simple, mas maingat at doon nagiging espesyal ang kanilang first class na tinatawag na JAL Sky Suite. Ang Japan Airlines ay dumaan din sa matinding krisis noon. Noong 2010, nag-file ito ng bankruptcy protection matapos malubog sa napakalaking utang. Pero matapos ang restructuring, nakabalik ang airline at muling naging isa sa pinakarespetadong carriers sa Asia. Kaya ang Sky Suite nila ay parang simbolo rin ng bagong JAL. Hindi maingay, hindi nagyayabang, pero sobrang pulido. Sa loob ng Boeing 777 may malawak na first class seat na nagiging fully flatbed. May wood style panels, may soft leather, may privacy partition, may malaking personal screen. At may bedding na ginawa para mas komportable ang tulog sa mahabang biyahe. Hindi ito mukhang party room sa langit. Mas mukha itong tahimik na Japanese private room. Malinis, maayos, at walang kalat sa mata. Pero ang pinakamalakas na parte ng Japan Airlines First Class ay ang pagkain. Lalo na ang Japanese menu. Dito mo makikita kung gaano kaseryoso ang Japan pagdating sa pagkain at service. Hindi basta nilalagay ang pagkain sa tray. Pinipili ang dish depende sa season. Kapag spring, mas magaan at fresh ang dating ng menu. Kapag summer, mas malamig at refreshing ang mga pagkain. Kapag autumn, mas lumalabas ang mushrooms at warm flavors. Kapag winter, mas bagay ang sabaw, root vegetables at mga dish na nakakabusog at nakakainit ng katawan. Parang hindi lang sila nagpapakain. Kinukwento nila ang season ng Japan sa bawat plate. May sashimi, may rice, may soup, may small dishes na maingat ang pagkakaayos. At pati bowls at plates pinipili para bumagay sa kulay at itsura ng pagkain. Sa ibang airline, ang luxury ay kung gaano kamahal ang gamit. Sa Japan Airlines, ang luxury ay kung gaano kaingat ang pagkakapili ng bawat detalye. At gaya rin ng ANA, malakas dito ang idea ng omotenashi.
Ibig sabihin hindi ka lang basta siniserbisyuhan. Inaalagaan ka ng maayos kahit hindi ka pa humihingi ng tulong. Kung kailangan mo ng tubig, mapapansin nila. Kung gusto mong magpahinga, hindi ka nila guguluhin. Kung kailangan ayusin ang bed mo, gagawin nila yon ng tahimik at maayos. Kaya ang service ay hindi mabigat sa pakiramdam. Hindi parang may laging nakabantay sa'yo. Mas parang lahat ay nakaayos na para hindi ka na ma-stress. At bago pa ang flight, may Sakura First Class Lounge din sa Tokyo, Haneda. Doon pa lang ramdam mo na ang style ng JAL. Hindi kailangan sobrang ingay. Hindi kailangan sobrang flashy. Kailangan lang malinaw ang purpose. Gawing magaan, tahimik at maayos ang buong biyahe. Number 1, bakit parang hotel na ngayon ang mga eroplano? Maraming tao ang nagsasabi na ang pinakamagandang panahon ng paglipad ay noong 1960s. Panahon daw iyon ng eleganteng damit, steak sa eroplano at mga pasaherong parang nasa lumang pelikula. Pero kapag tiningnan mo ng mabuti, hindi ganoon kaganda ang experience para sa karamihan. Mahal ang tiket, maingay ang makina, maraming naninigarilyo sa cabin, walang modern entertainment, at ang comfort ay sobrang layo sa meron ngayon. Kaya kung luxury flying ang pag-uusapan, mas malakas ang argumento na ngayon talaga ang golden age. Ngayon may airline na may private apartment sa loob ng eroplano. May shower habang nasa taas ng ulap. May double bed sa commercial flight. May business class na parang first class. May airline na gumawa ng sariling terminal para lang sa pinaka-premium passengers. At may Japanese carriers na ginawang parang fine dining at private hotel room ang buong flight. Hindi na lang ito tungkol sa upuan. Buong experience na ang labanan. Mula airport lounge, check-in, security, boarding, pagkain, tulog, service hanggang pagbaba mo sa destination. At ang dahilan kung bakit todo gastos ang airlines sa ganitong cabins ay simple lang. Malaki ang kita sa premium passengers. Ayon sa mga airline industry reports, lumalaki ang papel ng business class at first class sa revenue ng maraming airline. Mas kaunti ang pasahero sa harap ng eroplano, pero mas mataas ang bayad nila. Kaya minsan, ang ilang premium seats ay kayang magdala ng kita na napakalaki kumpara sa maraming economy seats. Hindi ginagawa ng airlines ito dahil mabait lang sila. Ginagawa nila ito dahil negosyo ito. Kapag nakuha nila ang loyal premium passengers, malaking tulong iyon sa buong operasyon ng airline. Kaya tuloy-tuloy ang competition. May airline na nagpapaganda ng bed, may airline na nagpapalaki ng privacy door, may airline na nagpapasarap ng pagkain, may airline na nagpapaganda ng lounge, may airline na ginagawang mas tahimik at mas personal ang service. At habang lumalakas ang reviews, travel vloggers at social media, mas nagiging mataas ang expectation ng mga pasahero. Ang first class na sobrang ganda ilang taon lang ang nakalipas, pwedeng magmukhang luma kapag may bagong product na inilabas ang kalaban. Kaya ngayon parang arms race ang luxury aviation. Pero imbes na armas, ang labanan ay kama, privacy, pagkain, shower, lounge at service. At dahil doon ang mga pasaherong may pambayad ay nakakaranas ng pinakakomportabling flying experience na nagawa sa kasaysayan ng commercial aviation. Ang dating eroplano, simpleng sasakyan lang papunta sa ibang bansa. Pero para sa pinakamayayamang pasahero ngayon, ang flight mismo ang naging destinasyon.